Nalungkot ako nang mabalitaan ko ang naging kamatayan ng tatay ni Ruben. Kilala ko kasi ng personal si Mang Donato. Mabait siya at ulirang ama sa kanyang pamilya. Kaya wala akong malamang dahilan para siya ay paslangin ng ibang tao. Nagtakda ako ng araw para dalawin ang burol ni Mang Donato. Ipinasya kong Sabado ng gabi ako makikipaglamay dahil kinabukasan noon ang schedule niya para maihatid sa huling hantungan. Sasamantalhin ko ng pagkakataong ito para masilip ko ang labi ni Mang Donato. Sabi ko sa aking asawa. Ikaw ang bahala. Pakisabi na nga rin kay Ruben ang pakikiramay ko. Tugon ng asawa kong si Melba. Sa San Fernando Funeral Homes alam kong nakalagak ang bangkay ni Mang Donato. Kaya doon na ako nagtuloy. Pagdating doon ay naroon nga si Ruben at dalawa niyang kapatid na mga asawa na ring tulad niya. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw. Sabi ko agad kay Ruben. Okay lang yun, Arnel. Alam ko namang busy ka rin sa trabaho. Tugon niya. Medyo lumayo kami sa karamihan ng tao sa nag-usap. Kumusta ba ang kaso ng tatay mo? May nahuli na ba sa mga pumaslang sa kanya? Usisa ko. Wala pa. Nahihirapan niyang makakuha ng ebidensya ang mga pulis para maging lead na makakapagturo sa mga salarin. Sa palagay mo, sino ang maaaring gumawa ng ganun sa tatay mo? Wala akong nalalamang kagalit niya. Di nakasamaan ang loob. Malamang na pang hold up lang talaga ang layunin ng mga taong pumatay sa kanya. Duda pa rin ako, Arnel. Bakit mo nasabi iyan? Hindi naman lahat ng gamit na itay sa kanyang kotse ay nawala. Kung magnanakaw iyon, wala itong ititira na maaari niyang pakinabangan. Sa bagay. Matapos kaming makapag-usap ni Ruben, lumapit ako sa kabaong ni Mang Donato para silipin ang kanyang labi doon. Nakita kong hindi maliwalas ang mukha ng yumao. Siguro ay sanhi ito ng pagpapahirap muna sa kanya bago siya pinatay. Aalis na sana ako sa tabi ng kabaong nang magulat ako sa aking nakita. Biglang dumilat ang bangkay ni Mang Donato at tumitig sa akin. Napatras ako sa pagkabigla, bagay na napansin ng di kalayo ang si Ruben. Bakit, Arnel? Agad niyang usisa sa akin. Pagsulyap kong muli sa bangkay ni Mang Donato sa kabaong, nakapikit na ito tulad ng dati. Minabuti kong huwag na lamang sabihin kay Ruben ang nasaksihan ko. Wala, medyo nahilo lang ako. Kaila ko. Pag-uwi ko kay Melba ko na ikwento ang nasaksihan ko sa bangkay ni Mang Donato. Dumilat ang mga mata ng patay. Hindi makapaniwalang sabi niya. Nagulat nga ako at nakadama ng takot. Pakiramdam ko kasi ay nahipnotismo ako ng kanyang mga mata. Tugon ko. Baka naman namamalik mata ka lang noon. Ewan ko. Pero talagang nakita ko ang pagdilat niya. Baka may ibig ipahiwatig sa iyo ang bangkay. Bakit sa akin pa? Pwede namang sa mga anak niya iyon gawin. Kawawa naman ang tatay ni Ruben. Siya pa ang napagtripang patay ng mga walang konsensyang kriminal na iyon. Sabi nga ni Ruben, ay mukhang pinahirapan para umuna ng mga salarin ng kanyang aba bago pinatay. Kaya siguro hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang buwan, ganap ko nang nakalimutan ang naranasan ko sa bangkay na dumilat. Pero mula noon, may kakaibang karanasan akong nararanasan. Bakit ba ako nagpunta sa lugar na ito? Wala naman akong alam na gagawin dito. Naisaloob ko habang naglalakad ako sa isang mataong lugar sa pamilihang iyon. Ganun pa man nagpatuloy ako sa paglalakad. Parang automatikong gumagalaw sa paghakbang ako patungo sa kung saan. Pagliko sa isang kanto, isang lalaki ang aking nakasalubong. Hindi ko siya kilala o namumukhaan man lamang. Pero nagulat ako dahil nang matitigigan ko siya ay parang nakakita siya ng multo. Huwag kang lalapit, sigaw nito sa akin habang umaatras palayo. Patay ka na, pinatay ka na namin. Biglang kumaripas ang takbo ang lalaki at tumawid sa kalsada na hindi natingnan muna kung may dumaraang sasakyan. Isang truck ang nakita kong humahagibis ang takbo na parating. Nakita kong aabutan ng lalaking tumatakbo at natakot sa akin. Agad ko siyang sinigawan at binigyan ng babala. Pero hindi niya ito pinansin at tila walang narinig. Isang malakas na ingay ang narinig ko, kasabay ng halos pumpunit na ingits ng gulong sa kalsada. Nagpreno ang truck pero huli na. Inabot na nito ang lalaki na halos tumalsik ng ilang metro mula sa kalsada. Tumagsa ang maraming tao at nagusloso. Nakatingin lamang sa nasagasa ang lalaki na duwa ng buong katawan.
Basag din ang buho nito. Ang truck namang nakasagasa dito ay tumakbo na. Tumakas ang driver na nakasagasa dito. Sinagilahan naman ako ng takot sa nangyari. Nagtataka ako kung bakit gano'n lamang ang naging reaksyon sa akin ng lalaking nasagasaan. Nakauwi na ako, ito pa rin ang aking iniisip. May guilt din ako nadama dahil alam ko na ako ang naging dahilan kaya nasagasaan ng lalaki. It's not your fault. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa nangyari. Sa amin ni Melba nang sabihin ko sa kanya ang naganap. Pero ako ang kinatakutan niya kaya siya tumakbo. Hindi mo kilala ang lalaki. So anong dapat niyang katakutan sa'yo? Ewan ko. Pero ang narinig ko sa kanya ay sinasabi niyang patay na ako at pinatay na nila ako. Natigilan si Melba sa sinabi ko. Hindi kaya meron kang nakakahawig na tao na may atraso sa lalaking iyon? Kagat akong nag-isip. Posible ang sinabi ni Melba sa akin. Baka nga at napagkamalanin ako ang taong iyon. Medyo nakaramdam ako ng luwag sa kalooban sa rasong iyon. Hindi ko nakasalanan kung ganoon nga ang nangyari. So life goes on sa akin. Hindi ko na gaanong binigyan ng halaga ang pangyayari. Nagpatuloy ako sa aking daily routine. Opisina, bahay. Yun lang dahil wala naman akong hilig mag-good time. Pero nang gabi ngayon, hindi ko alam kung bakit naging laman ako ng isang beer house. Hindi rin ako umiinom ng alak, subalit tumikim ako nito ngayon. Isang babae ang lumapit sa akin kinauupuan. Initian niya ako. Can I join you? Aniya sa akin. Sige, tugon ko. Umupo ang babae. Nag-iisa ka, sabi niya. May problema. Umiling ako. Nagpakilala siya sa akin. Inalo ko siya ng aking iniinom kung saan pinagbigyan naman niya ako. Nakita kong sanay siya at napangiti naman dahil nahalata yatang bagito ko sa pag-inom. Katunayan napaupo pa ako habang iniinom ko ang alak ni tinutungga ko. May kalahating oras na kaming nag-uusap nang isang lalaki ang nakita kong nagbabasag ng baso. Mukhang lasing na ito at naghahanap ng trouble. Ilag naman ang mga naraong customer. Ang iba ay naglalayo at nagsasawalang kibo lamang. Nasulyapan kong tumayo ang lalaki at lumakad palapit sa mesang kinaroroonan namin ng babaeng katable ko. Pagtingala ko sa lalaking lasing, nanlaki ang mata niya sa pagkakatitig sa akin. Tulad ng naunang lalaki, natakot sa akin. Ganon din ang naging reaksyon niya. Biglang pihit ng lalaki sabay takbo. Dahil sumusuray, nadulas ito sa sahig kung saan bumagsak ito sa simentadong sahig ng beer house. Naglapitan sa lalaki ang bouncer at waiter ng beer house dahil hindi na ito tuminag sa kinabagsakan. Noon nila natuklasan na patay na pala ito. Basag ang bungo nito sa dingding ng pagkakabagok ng ulo sa semento. Nag-beer house ka kagabi. Hindi makapaniwalang nasambit ni Melba nang sabihin ko doon ako nanggaling. Hindi ko nga alam kung bakit ako pumasok doon at uminom ng alak. Naiiling kong tugon. Kilala ako ng asawa ko. Sa ilang taong pagsasama namin, ay hindi nga niya ako nakikitang tumikim man lang ng alak o kaya ay may narinig siyang kwento tungkol sa akin na pumapasok ako ng beer house. Kung gano'n na nung nangyari sa'yo. Nagtataka na lamang niyang sabi. Ewan ko. Pati ako ay nahiwagaan sa mga pangyayari sa akin. Alam mo ba na habang nasa beer house ako kagabi, ay may isang lalaking nasalsasing na lumapit sa mesang kinauupuan ko at akala ko nakakita ng multo nang mapagmasdan ako. Anong ginawa niya? Natakot sa akin at tumakbo. Kaya lang ay nadulas kaya bumagok ang ulo sa simento. Namatay siya agad. Diyos ko, ibig mong sabihin ikawalan siya sa mga taong napapatay ko dahil ako ang dahilan ng kanilang pagkaka-aksidente. Naiiling kong dugtong sa kanyang sinabi. Hindi mo kasalanan iyon. Hindi nga. Pero may indirect participation ako sa mga nagaganap sa kanila. It's not a crime, Arnel. Wala kang ginagawang masama sa kanila. Wala nga pero ayoko na may mapapahamak dahil lamang sa matinding sakot sa akin. Pinilit kong kalimutan ang mga naganap. Itinuring kong pinagtiyap lamang marahil iyon ang mga pangyayari. Tuloy ang normal kong buhay. Hanggang minsan ay isang hostage taking ang nasaksihan ko. Nasukol kasi ng isang holdupper ang nanloob ng isang pawn shop. Sa katarantahan nito ay humagilap ng isang batang gagawing hostage. Tinutukan ito ang bata ng baril sa leeg, saka nagbabala na papatay ng bata kapag tanang kasi ang hulihin ng mga pulis. Nagkataong ilang di pa lamang ang aking layo sa bata at nagtama ang aming paningin ng hostage taker. Pagkakita sa akin ay sinagilahan ng matinding takot. Ang lalaki kung saan nabitawan niya ang bata.
Tumakbo ang holdupper para tumakas, pero sunod-sunod na putok ang umalingaw. Tad-tad ng tama ng baril mula sa mga nagresponding pulis ang katawan ng holdupper. Naikwento ko ito sa aking asawa pagka-uwi ko at napangiti siya. Well, may positive result din palang nangyari sa iyo, sabi niya sa akin. Siguro naman hindi ka na makukonsensya sa nangyari sa holdupper. At least nakatulong ang pagkatakot niya sa iyo para may salba ang buhay ng bata. Pero hanggang kailan may matatakot sa akin para mapahamak, Melba? Naiiling kong tugon sa asawa ko. Wala kang dapat problemahin, Ramil. Hanggang wala kang sinasaktan o pinapaslang na tao, hindi ka dapat mangamba. 2 araw ang nakalipas. Tinawagan ako ni Ruben at minalitaan ng tungkol sa development ng kaso nang pinastalang niyang ama. Patay na ang lahat ng suspect sa pagpatay sa tatay mo? Tugon ko sa kanya. Oo, Arnel. At pawang tadhana ang sumingil para pagbayaran nila ang kanilang kasalanan kay Itay. Anong ibig mong sabihin? Yung unang kriminal ay nasa gataan daw. Ang ikalawa ay aksidenteng nabagok ang ulo sa isang warehouse. At ang pinakahuli, sa kanila ay napatay ng mga pulis matapos makapang-hold up at magtangkang mga hostage. Natulala ako sa sinabi niya sa akin ni Ruben. Ang mga binanggit niyang tao, ang mga natakot sa akin kaya napahamak o na aksidente. Subalit gusto kong matiyak. Nagtungo ako sa mismong himpilan ng pulisya kung saan kinilala ko sa pamamagitan ng mga larawan kung sino nga sila mismo. Positibo, sila nga ang mga taong nakaharap ko at natakot sa akin, Ruben. Payag ko sa aking kaibigan. Ikinuwento ko sa kanya ang mga kakatuwang nangyari sa akin na kinasasangkutan ng mga nasabing tao. Labis din siyang nagtataka matapos marinig ang aking sinabi. Noon ko naaalala ang nasaksihan ko sa burol ng ama ni Ruben na inilihim ko sa kanya. Sinabi ko ito sa aking kaibigan kung saan napagtagni-tagnila namin ang mga pangyayari. Baka ginamit kang kasangkapan ni Itay para pagbayarin niya ang mga kriminal na pumaslang sa kanya. Bakit naman ako ang kanyang napili? May psychic powers si Itay. Katangin niya itong alam namin. Katunayan marami siyang nagagawang imposible at hindi pang karaniwan nung nabubuhay pa siya. Kung ganun matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa, saan man naroroon si Mang Donato? Bagamat teorya lamang ito ni Ruben, tinanggap ko na rin kahit paano. Wala naman akong ibang alternatibong konklusyon tungkol dito. Ginabi ako ng uwi noon. Naglalakad ako sa kalye papasok sa aming tinitirahan na may masalubong akang anino sa dilim. Hindi ko maaninaw ang kanyang mukha dahil nadidiliman pero parang pamilyar sa akin ang kanyang tindig at paglakad. Nang mapalapit ako sa lalaki, ngitian niya ako at narinig ko ang isang mahinang kataga na kanyang sinambit. Salamat. Napamulagat ako. Ako naman ang sinagilahan ng takot at parang nakakita ng multo. Hindi ako maaaring magkamali. Si Mang Donato ang nasa lubong ko. Ang yumaong ama ni Ruben. Mabilis ang mga pangyayari. Agad kong nilingon ang nakasalubong ko, pero bigla siyang nawala. Naglahong parang bulag. Parang may pakpak ang aking mga paa sa pagmamadaling makauwi. Sinalubong ako ni Melba na nagtataka. Para kang hinahabol ng aso. Puna niya pagpasok ko ng bahay. Nang makapagpahinga ako, sinabi ko sa kanyang napag-usapan namin ni Ruben. Ganon din ang teorya nito. Maging ang nakasalubong ng tao ay binanggit ko sa kanya. Nakadama ng kilagot ang aking asawa. Multo ni Mang Donato ang nakasalubong mo. Kung tao yun, hindi siya maglalaho sa loob lamang ng isang kisap mata, Melba. Matagal nang naganap iyon. Sa ngayon binabalik-balikan na lamang ito ng aking isipan. Kapag naaalala ko si Mang Donato, hindi ko malilimot ang ngiting iyon. Kung multo man niya ito, sigurado hindi na siya kabilang sa mga ligaw na kaluluwa na patuloy na gumagala at naghahanap ng hustisya. Nakamit na niya ang katarungan sa tulong ko marahil at sa kanyang psychic power para magkaroon ng kaganapan ang nais niyang mangyari kahit patay na siya.